Ang tatlong musikero. Noong unang panahon, may tatlong musikero. Natuto sila sa iisang maestro at nang sabihin nitong naituro na niya ang lahat ng kailangan nilang malaman, nagpasya ang tatlo na tuklasin ang mundo at subukan ng swerte nila. Dapat magkakasama lang tayo. Magkakasama tayong natuto at tutugtog. Tama ka, kapatid. Yan ang dapat nating gawin. Sinong nakakaalam kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap? Naglakbay ang tatlong musikero sa iba't ibang bansa at kumita ng higit pa sa sapat para sa sarili nila. Sa kasalukuyan, nasa isang nayon sila, kung saan nakamamangha silang tumugtog para sa pista nito. Naupo sila kasama ng mga taga-roon. Nakipag-usap, nakipagbiruan, at nagbahagi ng mga istorya sa kanilang paglalakbay. Ang mga taga-roon din ay nagbahagi ng kakaibang kwento. Sa di kalayuan dito sa may kakawian ay may isang kastilyo. Sinasabing mahiwaga daw ito. Bumubukas ang pinto sa sino mang gustong pumasok at may mesa doon kung saan nakalatag ang iba't ibang klase ng pagkain. Meron din daw silid doon na punong-puno ng magagandang kayamanan na pwedeng kunin ng kahit na sino. Pero sinasabing may nakatirang masamang espiritu sa kastilyo at ang sino mang pumasok ay lalabas doon na parang wala na ring buhay. May isa man lang ba sa inyo na nakarating na doon sa palasyo? Siyempre wala pa. Hindi kami sumusugal sa kahit anong bagay na mapanganib. Nang gabing yun, nang ang tatlong musikero ay nasa kanilang silid, wala silang ibang pinag-usapan kundi ang mahiwagang kastilyo. Gusto kong makita ang lugar! Isipin nyo na lang kung ang lahat ng kinuwento nila ay totoo. Masasarap na pagkain, pinakamagandang kayamanan. Sayang naman kung hindi natin susubukang puntahan, di ba? Malay mo! Naging mabuti naman ang buhay sa atin. Baka naman maging mabuti din ang buhay natin sa kastilyo. Kung ganon, sino mauuna sa atin? Minumungkahi ko na ang pinakabata sa atin ang mauna at susunod ang pangalawa. Alam mo, magandang ideya yan. Kung ganon, mauuna siya, tapos ako, pagkatapos ikaw. Ang bawat isa sa atin ay mananatili ng isang buong araw at isang buong gabi, ayos ba? Sige ba? Kaya, kinabukasan, nagpaalam na ang trumpeter sa mga kaibigan niya at nagsimulang maglakbay ng masaya. Narating niya ang kastilyo ng tanghali. Napakalaki at napakaganda nito. Paghawak pa lang niya sa tarangkahan, agad itong bumukas, ganon din ang pinto ng bulwagan. Nilibot ng trumpeter ang mga magagandang silid at malalaking bulwagan hanggang marating niya ang kusina. Para bang may mga di nakikitang mga kalalakihan at kababaihan ang gumagawa ng paghihiwa, pagbibake, pagluluto, habang ang mabangong amoy ng sopas, mga gulay at panghimagas ang nagpapatakam sa trumpeter na gusto na itong matikman. Isang di nakikitang kamay ang naghatid sa kanya sa malaking bulwagan, kung saan ang mga pagkaing nakita niya sa kusina ay nakahanda na sa mesa. Naupo ang trumpeter para kumain, pero nang isusubo na niya ang pagkain, may maliit na tao na may balbas na halos umabot na sa sapatos nito ang pumasok sa bulwagan at naupo sa kanyang tabi. Kumusta, Ginoo? Mauna ka na. Pareho silang naupo at tahimik na kumain. Nang biglang, nahulog ng duwende ang kutsara niya. Kaya naman yumuko ang trumpeter para kunin ito. Pero bigla siyang inatake ng duwende sa likod niya at bigla na lang pinatapon sa labas ng kastilyo. Ang lakas ng lobong nakawin ng mga kayamanan ko dito sa bahay ka. Bugbog at namamaga ang muka, ang kawawang trumpeter ay bumalik sa kanyang mga kasama. Ano nangyari sa'yo? Huwag na kayong pupunta doon sa kastilyo. Masama doon. Nang gabing yun, Ngayon, ano na ang dapat nating gawin? Gusto kong puntahan para makita ko mismo kung ano nangyayari sa kastilyo. Ako naman ngayon. Kaya, nang sumunod na araw, ang drummer naman ang nagtungo sa kastilyo. Bumukas din ang tarangkahan sa kanya, nilibot niya rin ang mga naglalakihang silid at bulwagan, nagpuntang kusina at hinatid sa silid kainan. At nang siya ay magsisimula ng kumain, dumating ang duwende.
Kagaya ng nangyari sa trumpeter, nahulog ng duwende ang kutsara niya. Yumuko ang drummer para kunin ito, inatake siya ng duwende, at pinatapon siya sa labas ng kastilyo. Bumalik ang drummer sa mga kasamahan niya. Masama ang kastilyo! Huwag ka nang pumunta doon! Yung duwende na naman, tama ba? Tama! Kagaya talaga ng sinabi mo! Kung ganun, ako ang pupunta. Kahit matapos ang mga nangyari sa amin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang matalo ako ng duwendeng yun. Kaya, kinaumagahan, ang fiddler naman ang sumunod na nagpunta ng kastilyo. Nakita niya ang mga bagay na nakita ng dalawa at naupo para kumain. Nagpakita ang duwende at kagaya ng dati, nilaglag niya ang kutsara niya para masunggaban ng fiddler kapag sinubukan niyang damputin ito. Pero ang fiddler ay handa sa pangyayari. Nang aatakihin na siya ng duwende, lumayo ang fiddler dito at binuhat ang duwende. Sa pagpupumiglas, ang medalyon na suot ng duwende ay napasa kamay ng fiddler. Nang makuha ng fiddler ang medalyon, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang lakas, samantalang ang duwende naman ay nanghina. Ibalik mo sa akin ang medalyon ko! Hindi! Hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa kastilyo. Kapag ibinalik mo sa akin ang medalyon ko, ituturo ko sa iyo ang lahat ng tungkol sa aking mahika. At marami ako noon. Kung ganon, turuan mo muna ako nito at pagkatapos, ibabalik ko sa iyo ang medalyon mo. Payag ka? Sige. Kaya, dinala ng duwende ang musikero sa isang kakaibang silong na may hagdan na napakahaba na para bang walang katapusan. Tapos, bigla na lang, bumukas ang madilim na daan at nakarating sila sa lambak na ngayon palang nakita ng fiddler sa unang pagkakataon. Maliwanag na ang lugar na ito ay hindi kabilang sa ating mundo. Dinala ng duwende ang fiddler sa ilog. Ang tubig sa ilog ay rumaragasa, kaya imposible itong malangoy ng kahit sino. Pero tinapik ng duwende ang kanyang baston sa tubig at bigla na lang nahati ang tubig at nagkaroon ng daanan na nilakaran naman ng dalawa para makarating sa kabila. Ang nasa kabilang panig ay isang kastilyo na mas kahanga-hanga pa kaysa sa pinanggalingan nila. Pumasok sila ng duwende. Ang bawat silid ng kastilyo ay puno ng pinakamagagandang kayamanan sa buong mundo na di pa nakikita ng kahit sino. Pagkatapos, narating nila ang isang magandang silid na may napakalaking kama na napapaligiran ng mga ginto at mamahaling hiyas, kung saan doon nakahiga ang isang napakagandang dalaga. Sino naman siya? Siya lang naman ang prinsesa ng kastilyo. 200 taon na siyang natutulog gawa ng isang mahiwagang sumpa. Isang sumpa? Ang alam ng lahat ang sumpa ang nagpapatulog sa prinsesa at nagpalaho sa mga tagapagsilbi dito para manakaw ng nagbigay ng sumpa ang mga kayamanan na narito sa loob ng kastilyo. Pero ang kastilyo ay sadyang mahiwaga na. Habang natutulog ang prinsesa, lahat ng kayamanan niya ay hindi matatanggal kung saan man ito nakalagay. Nang makitang iritang-irita ang duwende sa mga kayamanang hindi matanggal sa kinalalagyan nito, napagtanto ng fiddler na ang duwende ang nagpatong ng sumpa sa prinsesa. Kaya, nagpasya itong tumulong. Paano naman mababali ang sumpa? Ano? Ngayon alam na natin kung sino ang nagpatong ng sumpa sa prinsesa, tama? Kung gusto mong mabalik ang medalyon mo, sabihin mo kung paano mababali ang sumpa. May isang kahon sa ilalim ng una ng prinsesa. Laman nito ang makapagpapagising sa prinsesa. Kunin mo yung kahon, ilapit mo ito sa mga mata ng prinsesa. Ilapit mo ang medalyon ko dito at bubukas ito at magigising dito ang mahal na prinsesa. Naiintindihan ko. Nasaan ako? Sa inyong palasyo, inyong kamahalan. 200 taon ka nang natutulog dito sa inyong kwarto. Ganun na ba katagal? Gusto mong makuha ang kayamanan ko?
at hindi niya ito makukuha. Umalis ka na sa lugar na ito at huwag ka nang babalik. Pero, ang medalyon ko! Ibibigay ko ito sa'yo kapag narating na natin ang kabilang ibayo ng ilog. Kaya naman, para makasigurong hindi mo kami iisahan, kukunin ko rin ang baston mo. Kaya walang nagawa ang duwende, kundi sumunod. Ibinigay niya ang baston niya sa Fiddler. Silang tatlo ay tumawid sa ilog. Tinapik ng Fiddler ang ilog gamit ito at nahati ang tubig. Ang duwende ay lumakad sa daanan at narating ang kabila. Pero hindi sumunod ang Fiddler at ang prinsesa. Nang marating ng duwende ang kabilang panig, muling tinapik ng Fiddler ang tubig at umagos ang ilog, gaya ng dati. Ang maganda kong medalyon! Ibalik mo sa akin ang medalyon ka! Eto! Pero ang baston, dito na to sa akin nang hindi ka na makabalik pa rito ulit! Kaya napaalis ng matalinong Fiddler ang duwende palayo. Pagkatapos ay hinarap ang prinsesa. Inyong kamahalan, mukhang kailangan ko na ring umalis ngayon. Manatili ka pa ng ilang araw. Niligtas mo ang buhay ko at ang kaharian. Binalik mo ang ganda ng buhay mula sa aking mahabang pagtulog. Hayaan mong ilibot kita sa aking buong kaharian at mapasalamatan ka. Pakiusap, pumayag ka na. Talaga nga namang napakaganda ng inyong lupain at nasasakupan. Gusto ko ring manatili muna dito. Kaya nanatili ang Fiddler sa kaharian ng prinsesa. Di nagtagal, nagkagustuhan sila at namuhay ng masaya magpakailanpaman. Ang dalawang musikero naman ay muling binisita ng Fiddler at dinala sa kaharian. Magkakasama silang tumugtog at inaliw ang mga taong nakatira doon. Ang ibang taga-nayon ay nagtataka kung nasaan ang mga musikero at nung hindi na sila nakabalik, sinasabi nilang ang Fiddler na unang nawala. Umalis siya para magpatugtog ng flauta. Oo, umalis siya para magpatugtog ng flauta. Naging kasabihan ito. At hanggang ngayon, sinasabi ito sa sino mang umalis para sa isang gawain at hindi na nakabalik.